What's up mga kaibigan? Juicy TV here again. Welcome back na naman dito mismo sa ating channel. At kung bago ka pa nga dito, ay inanyayahan ko kayong mag-subscribe at palike na rin ang video ito nang sa inyo mga kaibigan ay palagi kayong updated sa mga upcoming videos na i-upload pa natin dito mismo sa ating channel. Alam naman natin mga kaibigan na kamakailan lang o isang araw nga ay naglabas na ang mismong Saudi government regarding nga sa biyahe ng mga international flights kung kailan nila i-resume. At alam natin mga kaibigan na this coming January 1 ay totally open na mga kaibigan at manumbalik na nga sa normal ang biyahe ng mga eroplano. Pero simula nga September 15 ay pwede nang makapasok mga kaibigan dito mismo sa bansang Saudi Arabia ang may mga hawak ng valid visa. At ngayon naman mga kaibigan ay naglabas ng panibagong anunsyo ang gobyerno dito mismo sa bansang Saudi Arabia regarding sa proseso kung paano nga ba makabalik dito mismo sa bansang Saudi Arabia ang mga expatriates na may mga hawak na valid visa. Kung ano yung kanilang mga pwedeng pagdaanan at kung ano yung mga requirements na dapat nilang kukunin mga kaibigan. Kaya sa video ito mga kaibigan, babasahin natin sa inyo ang mismong updated na anunsyo na i-share ito ng ating embassy sa Riyadh. Pinakabagong mga patnubay sa paglalakbay mula at tungo sa kaharian ng Saudi Arabia. Riyadh, ika-17 ng Setyembre 2020. Karagdagan sa PR 106-2020 na nailathala noong ika-16 ng Setyembre 2020. Ipinaalam ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh sa Filipino community ang mga sumusunod na pinakabagong patnubay sa paglalakbay mula at tungo sa kaharian ng Saudi Arabia. Ito yung una, kinakailangang may valid visa, exit and re-entry visa, work permit, ikama residence permit o visit visa ang mga manlalakbay. Pangalawa, habang nagpapareserba ng flight schedule, kinakailangang ipagbigay alam kaagad ng mga manlalakbay ang kanilang kalagayang pangkalusugan lalo na kung sila ay may sintomas ng coronavirus infection. Ito naman yung pangatlong mga kaibigan. Kinakailangang magpakita ang mga manlalakbay ng negatibong resulta sa pagsusuring polymerase chain reaction o PCR na isinagawa ng isang subok at aprobadong pasilidad at nang hindi lalampas ng 48 oras bago ang takdang pagdating sa kaharian. Ito naman ang pang-apat. Ang mga manlalakbay ay sasailalim sa home quarantine pagdating nila sa kaharian. Ang naayong tagal ng home quarantine ay tutukuyin ng Saudi Ministry of Health. Ito naman mga kaibigan ang panglima. Kinakailangang mag-download at gamitin ng mga manlalakbay ang Titatam at Tawakal na application. Ito naman yung pang-anim. Hindi papayagang maglakbay ang mga taong magtatala ng temperaturang hihigit 38 antas sentigrado. Ito naman mga kaibigan yung pang-pito. Kinakailangang magsuot ng takip sa mukha at guantes habang nasa eroplano hanggang makalabas ng paliparan. At ito yung pangwalo mga kaibigan, isang bagahe lamang ang maaring bitbitin ng bawat manlalakbay sa loob ng eroplano. Nais muli bigyang diin ng embahada na ang mga Pilipinong nagnanais maglakbay patungong Saudi Arabia ay kinakailangan ding sumunod sa mga alituntunin ng pamahalaan ng Pilipinas sa pagpapadala ng mga manggagawa sa ibayong dagat at sa iba pang uri ng paglalakbay. At ito naman mga kaibigan, may importanteng abiso ang RYPA Polo Repatriation for OFWs with exit visa. Repatriation, Riyadh to Manila, September 21 DFA chartered flight. Magandang araw po. Para po sa mga confirmed na kasama sa September 20 DFA chartered flight, ang departure po ay na-postpone to September 21, 2020 Monday. So yun nga mga kaibigan, sa mga kababayan natin dyan na nakasama nga dito sa mismong repatriation flight, isang chartered flight ito mga kaibigan ng DFA na alam naman natin na babiyahin nga kayo sana this coming September 20. Ito ay na-postpone mga kaibigan, okay? Ito ay na-postpone at na-move nga ito ng September 21 Monday. So imbes na Sunday yung biyahe nyo, mamove to kinabukasan September 21, 2020. Ito po mga kaibigan ang bagong flight details. September 21, Monday, Riyadh to Manila flight. Departure from Riyadh, 8:35 PM. So yun mga kaibigan, yung alis nyo sa Riyadh
alas 8:35 ng gabi. Nagkaroon daw po ng issue sa airport kaya po napospone ng isang araw ang departure mula sa Riyadh. So yun mga kaibigan, sa mga kababayan natin na nagtatanong kung bakit na-move, nagkaroon lang daw mga kaibigan ng isang issue nga sa airport kaya na-move ng isang araw ang inyong mga biyahe. So ayun mga kaibigan, para sa mga kababayan natin na gusto nang makabalik dito sa bansang Saudi Arabia at may hawak na ngang valid visa, yun yung mga kaibigan ang mga procedure na inilabas ng gobyerno dito mismo sa bansang Saudi Arabia para nga makabalik ka dito para makapagtrabaho, dahil alam naman natin sa ngayon marami sa mga kababayan natin sa Pilipinas ngayon na stranded na gustong-gusto na nga makabalik sa bansang Saudi Arabia. So yun mga kaibigan, ulitin po, kinakailangan na meron kang hawak na valid visa para makabalik ka dito sa bansang Saudi Arabia. At marami pa pang pagdadaan mga kaibigan at dapat sundin nang sa ganun ay mas mapabilis ang pagbalik natin dito mismo sa kaharian ng Saudi Arabia. A coronavirus is a type of virus that can infect the respiratory tract, meaning the nose, mouth, throat, sinuses, or lungs. Inanunsyo na mga kaibigan ng Ministry of Health dito mismo sa bansang Saudi Arabia ang panibagong update na naman dito mismo sa sakit na pinaproblema nating COVID-19 as of today, September 17, 2020. Nagtala na naman mga kaibigan ang panibagong kaso ngayong araw na umabot sa 593. So magandang balita dahil pababa ng pababa ang bilang ng mga taong nagpositibo bawat araw. At umabot din sa 1,203 ang bilang ng mga taong nakarecover ngayong araw. So magandang balita mga kaibigan dahil marami din ang bilang ng mga taong nakarecover. Ito lang ang nakakalungkot na balita dahil umabot sa 30 ang bilang ng mga taong nasawi ngayong araw at bumaba din sa 58 ang bilang ng mga kritikal. Ngayong araw mga kaibigan, nakapagtala sila ng total test na umabot sa 49,035 katao. Ito mga kaibigan, umabot na sa 328,144 ang kabuang bilang ng mga taong nagpositibo dito mismo sa bansang Saudi Arabia dito sa COVID-19 at umabot na rin sa 307,207 ang kabuang bilang ng mga taong nakarecover o yung mga taong gumaling sa sakit na ito. As of today mga kaibigan, meron pa rin natitirang active cases na umabot sa 16,538. Ito yung bilang ng mga taong patuloy pa rin na nagpapagaling nga sa sakit na ito. At nakakalungkot na balita dito mga kaibigan dahil umabot na ang kabuang bilang ng mga taong nasawi dito mismo sa bansang Saudi Arabia sa 4,399. Ganyan na po karaming mga kaibigan ang kabuang bilang ng mga taong nasawi dito mismo sa bansang Saudi Arabia dahil dito sa COVID-19. At umabot na mga kaibigan sa 5,917,184 ang kabuang bilang na kanilang na-test o yung tinatawag nating mass testing dito mismo sa kaharian ng Saudi Arabia. At ito nga mga kaibigan ang mga listahan ng mga cities na nagkaroon ng positibo ngayong araw. Nauna dyan yung Jeddah na may 55, Makkah 50, Medina 40, Riyadh 39, Kuf 38, Dammam 25 at yung Al Mubarak na may 21. Ngayon mga kaibigan, puntahan naman natin ang Balitang Pilipinas, September 17, 2020. Umabot na nga sa 276,289 ang kabuang bilang ng mga taong nagpositibo sa Pilipinas. So grabe, sobrang dami na ito mga kaibigan. At may natitira pa ring active cases na umabot sa 63,408 katao. So marami-rami pa rin mga kaibigan ang bilang ng mga taong patuloy pa rin na nagpapagaling nga dito mismo sa sakit na ito. At nagdagan nga ito mga kaibigan ngayong araw na umabot sa 3,375. Grabe, sobrang dami. Ito ang magandang balita dahil umabot na sa 208,096 katao ang kabuang bilang ng mga taong gumaling sa sakit na ito at 317 dyan ngayong araw. At ito ang pinaka-nakakalungkot na balita dahil umabot na sa 4,785 ang kabuang bilang ng mga taong nasawi dahil sa sakit na ito at 53 dyan mga kaibigan ngayong araw. Grabe, sobrang dami. Ngayon naman ay puntahan natin ang report na inilabas ng worldometer.info. Umabot na nga sa 30 million mga kaibigan ang kabuang bilang ng mga taong nagpositibo sa buong mundo. 30,167,600 na may 947,265 naman ang kabuang bilang ng mga taong nasawi dahil sa sakit na ito. At magandang balita dito dahil umabot na ang total recovered sa 21,904,662. At ito nga mga kaibigan ang top 5 countries na nangunguna sa may pinakamaraming nagpositibo sa kanilang lugar. Nanguna yung USA na may 6.8 million, India 5.1 million, Brazil 4.4 million, Russia 1 million plus at yung Peru na may 744,000 plus. At so ayun lamang mga kaibigan ang balitang Saudi Arabia, Pilipinas pati na rin ang kabuang total na nagpositibo sa buong mundo. Naway magdoble ingat mga kaibigan sa lahat ng ating gagawin at kung saan man tayo magpunta. Panatilihin ang paghugas ng ating mga kamay at manatili na nga lang sa bahay kung wala namang importanteng lakad sa labas. At kung sakaling lalabas man ay siguraduhin nga nakasunod ka sa social distancing nang sa ganyan mga kaibigan ay hindi tayo basta-basta mahawaan dito mismo sa sakit na pinaproblema natin.
Tumawag lamang mga kaibigan sa 937. Yan po yung hotline number ng Ministry of Health dito mismo sa bansang Saudi Arabia kung sakaling mga kaibigan may gusto kayong i-report regarding sa COVID-19.